Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so today, mag-unbox muna tayo dahil ito talaga yung agenda natin yesterday. Dapat kahapon nyo pa nakikita, but today I'm all good, I'm all set. I'm done deal, 100% back to full maximum capacity. Slight, pero goods pa din. So, nag-setup na ako today. Gamit natin si Osmo Pocket 3. Tapos, ma-echoey lang guys, pero may audio tayo na nakasync which is really good. So, unboxing. Hindi naman ako magaling mag-unboxing but let's do this. Wow, okay. Dear Marco Mars, we look forward to successful collaboration with you. Thank you for your amazing support and trust. We appreciate it. More power to you and God bless. Wow, may ganon. Okay. Oh. Address to Marco Mars. I never thought that to this day gagawin ko to, magbabasa ako ng Dear Marco Mars. We look forward. Oh! Oh, shoot. Ganda ng box ah. Premium to the feel. Parang kang may bagong cellphone. Oo nga, parang bagong cellphone. Siyempre sa ibabaw para sa TikTok. Ay para sa ating camera. Taray! Mobile filmmaking to the next generation. Max. Fairness ah. Wow! Aray, yung bango. May bagong gimbal. Ganito yung amoy ng bagong gimbal guys. May pagka... Para siyang... Yung alam mo yung bagong bili na sapatos na may pagkasasakyan na basta goma. Sarap talagang amoy ng goma. Oh my gosh, that is nice. Charging cable. Grabe. Move. Oh. Uy, ba't ka nagre-react dyan? Unboxing mo ba to? Power long press for 3 seconds. Pero kailangan ng phone. Pero mga phone mo saglit.
Okay ah. Lightweight. To the point na pwede siya pang vlogging. Wait, so do I have to balance it like a gimbal or no? Ay, oo, binabalance din. Akala ko hindi na binabalance. Pero ito ay axis na to ay hindi na binabalance. Pati ito. Okay, so guys, I've been playing with the gimbal, you know, in the past 5 minutes. And I will say, the first thing that caught my eye is yung camera sa ibabaw that has AI. One to which, na pag gumanto ka, ayan, nag-green yung camera, susundan ako nung mismong gimbal. Sobrang lupit. Tapos pag gumanto ako, boom, di na ako susundan ulit. Feeling ko, okay itong gimbal na to. Pag sinabi ng client sa'yo, na pwede bang 1.5 na lang? Sige ma'am, G to. Pero ano ang nakakabit kasi na phone sa atin dito ay iPhone ano to? iPhone 13 yung nakakabit sa atin dito. Plus, ito pala yan, ito yung malupit. Meron siyang transmission dito. Natatanggal to itong part na to. Ito siya, may ganito siya, mayroon siya, detachable yung interface ng gimbal. Tapos, kapag may tatlong scrolling bar sa kanya, papakita ko sa inyo na different clip. Meron siyang transmitted na view. Natatransmit yung view ng camera na to dito sa mismo interface ng gimbal. I mean, anong ginagawa ng ibang brands? Bakit itong gimbal na to meron? Bakit yung mga mahal na gimbal walang ganun? Sana naman in the future, yung mga totoong gimbal na ginagamit sa prod, lumebel sa ganitong style. I mean, obviously, I wasn't paid ng Hohem para, you know, to say good stuff about their product. Pero, first out of the box, syempre, yung build quality niya okay, yung goma okay, plastic siya to the feel, pero yung features niya jam-pack, which is amazing. And for sure, ako one time itatry ko to sa isang real estate shoot. Or baka sa next client shoot natin, itry lang natin tong gimbal na to for fun. Parang quick tour of the place lang, gamitin natin, di ba? Super, I think, ideal nito. Pwede to sa nagsisimula. Okay, so guys, ito tinitesting natin ngayon yung gimbal. Wow, AI tracking feature. Similar to my Osmo Pocket 3. Nga, I'm a guy walking. Just, wow. Sobrang solid. Po, siya mahirap ma-crossoveran to. Di mo, sumusunod pero maganda. Maganda siya honestly, and hindi ko na-expect na it feels actually like a gimbal na pwede mo siyang gamiting, honestly, pwede siyang gamiting pang pro. Especially sa mga, I would gear this towards content creators na gumagawa ng content nila everyday for Instagram, Reels, real estate. Yeah, I'm honestly impressed. So far, matigas yung motor ng gimbal niya. Ito, rotate phone holder. Oh, okay. So pwede tayo mag-reels with me just being followed. If you're a solo filmmaker, that's obviously gonna work. You know, sobrang stable. Kaso ang tanong yung framing. Paano siya nag-frame ng tao? Teka, stop. O yun, stop na siya. Sobrang stable ng lakad kahit. Diba? Ano natin? Takbo ka. Ha? Oh, pwede. Pwede. Ito guys sample. Sample Naka-video ako ngayon. Galing 4K 60. Nagbi-b-roll. Ayan, vertical na siya. So, kunwari gagawa tayo ng reels. 4K 60. Okay, game rolling and atras. And balik. Ito medyo pa yung galaw ko
Kahit gawin mo yung famous Lensi move, feeling ko papalag to. Pero hindi na kailangan kasi no. Pang. Okay din, okay. Okay siya. Pause. Ano parang tabi? Pero tignan na natin. Yung difference lang din kapag wala yung gimbal. Possible maging hindi stable to kasi nasadyain ko eh. Steady natin. Pwede. Ito naman testing ng landscape shot with the gimbal and without the gimbal. Okay, so guys, meron pala akong hindi napansin. As you can see, the gimbal can actually do this. What the hell? I mean, how? Diba? Na-extend siya. So, ang dami mga pwedeng gawin dito sa gimbal na to. Okay, so guys, apparently meron ako na miss out. Akala ko yung gimbal is, alam mo yun, pure gimbal lang siya. Hindi kasi ako nag-research sa internet kung na, alam mo yun, about sa mga features nito. Hinayaan kong dumating sa akin yung product mismo as is kung ano mabasa ko sa box. Pero isang feature na na-miss out ko is ito. What? Diba? Ito sabi ko kanina, imposibleng mag-Lensi mode. Pero posible pa lang. Wait lang, naka-pan-tilt follow ako eh. Pan-follow mode, Lensi mode. Oh. Lensi mode, guys. Pag sinabi ko Lensi mode, low angle mode na nakaganto yung gimbal inverted. I think we can do so much with this. Kailangan lang natin humanap ng subject, ng ganap. This would absolutely work habang dinadadal ko kayo, ito yung footage, nakikita nyo ito yung sample. Partida malayo pa. I mean, malayo yung... Parang mas stable siya pag ganito, oh. Oh? Wow! Look at that. Pan-tilt follow. Oh. Grabe. Ilayo mo pa. Woy! So, let's say from here. And then, ito yung shot. Grabe. Absolutely stunning. Ito pa, sample. Sample. Lakad shot, normal person walking. Ayan, nasa labas, nagtutour. Tinuturo-turo yung mga magaganda, tito, ganon. Oh. Grabe. Parang mas stable siya na ganito. Yun o, real style. Oh. Pero pala hindi, nalimutan ko, extended version. Diba? Amazing. Oh. Oh, diba?
Bakit parang mas stable siya pag nakaganto? Well, ayun, mas marirecommend ko sa inyo na kung if you wanna film content with this vertical, professional, IG, reel stuff, mas maganda na naka-extend kasi parang mas stable siya for me. Kahit nga mag one hand ko eh. Oh. Grabe. Grabe, try ulit natin yung kanina. Yung dito. Pero ano, ito 0.5 pala tayo. Ito. Yeah. Not bad, bro. Actually, makakapag-film ka ng mga B-roll style dito na parang yung uso ngayon sa IG. Sobrang solid. Yan, follow. Diba? So this is the Hohem iSteady M7 with an iPhone 11 on a 0.5 wide-angle lens mode. Portrait mode, by the way, para mas solid. And super, I think okay siya, hindi masyadong agaw pansin. Hindi katulad ng mga vlogging setups talaga na katulad nito. So nakikita nyo, sample, AI mode stop, 3 pindot pala. Hindi katulad ng mga gantong setup, ayan, masyadong attention seeking, masyadong guard seeking, especially dito sa Pilipinas. Ay ito okay na din, sobrang solid. Saktong-sakto to para sa mga travel vlogs, ganon. Or I think real estate, yung mga nag-Airbnb dyan, mga nagsushoot ng real estate na iPhone lang ang gamit. This will be a very helpful tool for, you know, to get those steady shots, especially this angle. Look at this. Perfect. Perfect. Ano na lang, yung trending na lang na TikTok song ang ipapartner nyo para maging mas maganda tignan. So Martians, isa pa sa mga tinest out ko today is itong motion lapse. Hindi ko lang sure kasi kung may app, pero for sure meron tong app. Pero nag-set lang ako ng point A, point B, and then ito yung result ng motion lapse gamit ang iPhone for 1 minute. I mean, you can really do a lot. A lot. Alam kong sabog yung review, pero I've never tried a gimbal before sa phone. Siguro once in my life and then never again because I never had a good experience with it. Pero with this one, second experience and I'm not disappointed. Maaaring i-test out ulit natin kaya para sa vlog, alam mo yun. And this is awesome, yun lang masasabi ko. Okay, so obviously Martians, mukhang hindi ko magagawa yung test na sinasabi ko sa inyo today. Pero by tomorrow's vlog, I think matatest out natin yung gimbal. Gawa ng meron tayong ganap bukas. Tomorrow is gonna be a little bit of a special day for me. Magiging part to ng daily vlog talaga. Well, today, the only thing that I can tell you guys about this is that I would like to acknowledge, bukod dun sa nireview natin yung product today, hinawakan natin siya, tinest out natin siya. Wait lang. Obviously, hindi ko to magagawa ng review in just one day. So, mangyari, we're gonna test this out almost every single day and then we're gonna be making one final video about it. And ngayon pa lang masasabi ko na impressed ako sa gimbal na to. Dahil, alam mo yun, sana magkaroon tayo ng short event or syempre shoot, papatry natin sa taga BTS natin itong gimbal na to habang phone ang gagamitin natin pang BTS. Also, I would like to appreciate yung design ng box nila kasi nag-effort yung Hohem iSteady M, yung Hohem na lang. Nag-effort sila sa box dahil sobrang interesting ng box. It feels like a brand new phone. Pero pag bukas mo, alam mo yun, yung mga papakita nila yung mga features and whatnot. 360 infinite spin, detachable screen. Hindi ko tinignan yung box. 193mm built-in extension pole, magnetic AI tracker, may RGB light pa pala, reverse charging, may axis locks on each arm. Yeah, I found that out. Okay, pero isa sa mga, alam mo yun, chinek out ko yung price nito. Ito yung price, which is not bad. Given yung mga features niya, medyo advanced compared sa ibang mga gimbals na para sa mobile phone. Also, may kasama na siyang carrying case which is really, really helpful. Especially when you're traveling. That's what they all say. But honestly, hindi mo to ilalagay dito in a real world case kung wala kang OCD. Usually, ilalagay lang nito sa likod ng bag nila, i-fold nila sa proper axis. Or, alam mo yun, isi-swing nila sa gilid ng bag. But syempre, alam mo yun, dahil may case, ilagay nyo sa case dahil mas useful siya sa ganung paraan. Dahil nga may case, kaya nga may kasamang case. Binayaran nyo yan, so gamitin nyo, di ba? Super duper na impress ako sa gimbal na to, with all honest.
honestly, syempre, na-impress ako. Hindi naman ako binayaran ng Hohem to say a lot of good stuff about their gimbal, but yun. Super duper okay nitong gimbal na to. Kaya ito yung mga tipong ang maganda na gawin natin sa gimbal na to is pa-test out natin siya sa mga people who are looking to use a gimbal na medyo may budget, na yung iba pwede rin yung mga nag-vlog sa phone. Super duper helpful niya dahil nga may ilaw pa siya dun sa may AI tracker niya. And especially if you're alone, if you don't have anybody to film you can use the AI tracker para i-follow ka around. You can place the camera on one position, bigyan niya ng okay sign, and it's gonna follow you around. Yun ang maganda sa kanya. And I think baka mga features na hindi pa na-discover, na nadi-discover bukod sa mga nakasulat na nandito. Ayun, may Hohem Joy app nga. So may app nga. Next vlog, we're gonna test out the app. I guess that is it for today. And I'll see you guys on the next video. Peace out. Slam dunk, are you ready?